Hello, Virgo. Ito yung reading mo for the month of October. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ano yung mga dapat yung malaman? Mga posibleng challenges, blessings, mga hindi inaasahan. Overall energy mo for the month of October is Hierophant, no? Meron ka rin ditong Six of Cups. Three of Swords. Six of Pentacles. Okay, based dito sa yung overall energy, malakas yung energy ng kasal. Kasal. Baka ikaw ay married na, or may mga matters related sa mag-asawa. Yan, sa inyong mag-asawa, sa sinumpaan ninyo, sa commitment nyo sa isa't isa. Okay, meron ding parang energy ng ng blessing or basbas, 'di ba? 'Di ba minsan may mga gagawin tayo sa buhay natin na especially kung traditional, conservative. Parang dadaan muna tayo dun sa mga elders natin para maghingi ng blessing nila. Like, pag magpapakasal. So, ayan. Baka yung iba sa inyo dito, may energy ng ikakasal. Whether ikaw yan, anak mo, na kailangan mo ng mamanhikan, manghingi ng permiso or blessing. Oo, pero yun na nga, malakas din yung energy dito ng marriage, no? So, kung yung iba sa inyo kasal na. Merong energy ng visitor. Baka may, alam nyo yun, pagdating sa challenge card mo, parang merong something na bumabalik. Something from the past, or someone from the past na bumabalik. Pwedeng yun yung problema mo ngayon. Kung ano man yung tinutukoy dito, By the way, may mga signs dito. Merong Taurus, may Scorpio, may Libra. Strong energy ng Taurus. Dalawang cards yung Taurus dito. Yun na nga, meron something dito na binabalik-balikan yung nakaraan. Or someone from the past. Or something from the past na bumabalik dito sa iyong present. Revisiting. Kung hindi naman... Siyempre... mga bagay na nare-remind sa iyo or mga nangyari na nare-remind sa iyo or pwedeng nandito uli siya sa present, bumabalik itong mga pangyayaring ito or itong mga memory na to or tao na to. Pwedeng yun yung problema mo or challenge mo rito. May mga memories na mahirap burahin, hindi makalimutan, na nagre-resurface, nagre-re-emerge. Yan. Yun yung challenge. Excuse me. Pagdating naman sa iyong blessing or advantage, meron ka ditong Three of Swords, pero baliktad siya. Okay. Maganda ito kasi ito ay baliktad na So, sakto siya sa blessing or advantage mo. Nakikita ko dito, kung naranasan mo na itong sobrang painful na to, and na-survive mo siya. 'Di ba sabi nga nila yung kasabihan nga na what
what doesn't kill you makes you stronger. So, ang nakikita ko dito is pagbangon, pagbubuo ng mga pieces na nasira sa sarili mo. Recovery period. Tapos na yung pain, suffering, pagiging broken. Ang advantage mo dito is naka-move on ka na or nakaka-move on ka na. Oo. Kumbaga, napulot mo na yung mga pira-piraso ng puso mo nung na-shattered. Yun yung pinaka-blessing or advantage mo dito na pwedeng unti-unti mo nang natanggap or natanggap mo na yung masakit na nangyari na yan. Oo. So, yan. So, blessing nga indeed yan. Buti na lang, nag-landing siya ng nakabaliktad. Kasi pag nakaganito yan, sabihin, in pain ka pa rin. Okay? So, kung meron mang mga surgery or health matters dito, especially surgery, ibig sabihin, nagre-recuperate na yung pasyente. Tapos na yung surgery, nagpapagaling na lang, uwi na, recovery period. Ngayon, pagdating dito sa what's next, yung susunod or magiging future or near future mo, nakikita ko dito ay dapat ano ba tawag dito? Yung wag mong hayaang madrain ka dahil masyado kang mapagbigay. Baka masyado kang mabait, masyado kang generous. Sa sobrang kabaitan mo, generosity mo, ikaw yung nadidrain. Kasi parang one-sided naman kasi ito. Yan yung next na pwedeng mangyari. Puro palabas, walang pabalik sa'yo. Yan. Meron ditong mga pwedeng mga utang na loob na hindi naibalik. Or something na ibinigay na hindi nasuklian. Hindi napantayan May imbalance baka sabihin na natin may nanghiram. Baka hindi maibalik. One-sided. May pagka one-sided ito. Parang may mga obligations. Parang naoobliga yung tao dito na na tumulong or magbayad ng utang na loob or magbigay, magpahiram, parang ganun. Okay, tignan na natin yung love life. Love life mo ngayong October. Acceptance. Ano ba tong mga dapat tanggapin? Yung mga shadow side. Shadow side mo, shadow side ni person mo, shadow side ng relationship ninyo. Pag sinabi nating shadow side, yun yung mga syempre nobody's perfect. Ibig sabihin, kung may mga positive qualities, magagandang qualities, meron ding mga nega or hindi kagandahan, di ba? Yan yun. Yung ugly side, kumbaga, or shadow side. Yung mga flaws, imperfections, ano ba to, mga bagay na ito na na dapat tanggapin dito sa relationship nyo or dito sa person mo. Kasi diba, pag talagang mahal natin, lahat tanggap natin package yan lahat. Yung mga imperfections, kasama yon of course. Dapat ina-acknowledge natin, tinatanggap natin.
Unahin mo rin sarili mo. O, ba't pa ganun? Ito palang Six of Pentacles mo na lumilitaw sa what's next or future, near future mo na, mangyayari pa lang. May kinalaman din sa love life mo. Minsan, unahin mo rin naman yung sarili mo. Isaalang-alang mo, hindi puro palabas. Bumabalik or one-sided. Hindi bumabalik. Minsan, magtira ka sa sarili mo ng dangal, respeto, pagmamahal. Yun yung sinasabi nitong card na to. Baka naubos na yung dignidad mo dahil sobrang mahal mo yung tao na yan. Yun yung shadow side mo. So, ngayon ko lang napagtanto. Palaging one-sided siguro. Palaging ikaw yung giver. And, ang masaklap, besh, maaaring hindi ka nakaka-receive. Kaya siguro, yun yung reminder ng card mo. Ngayong October. Kumbaga, kung enough is enough, magtabi ka sa sarili mo, magtira ka ng respeto, pagmamahal sa sarili mo. Yan yun. Ano pa? Tignan natin yung mga wild cards, yung mga hindi ine-expect, pero posibleng mangyari. Ngayong October. Virgo, unang-una meron kang basket. Maganda ito kasaganaan. Punong-puno yung basket. Ibig sabihin, mga grasya, overflowing. So, another thing hindi mo ina-expect is mabibigyan ka ng ewan ko, mapapansin ka, magsha-shine ka, mako-compliment, mapupuri, ayan. Baka iba sa inyo dito, may matanggap kayong incentive or award. Basta recognition Mapapansin ka na, mapapupunta sa'yo yung attention because deserve mo yun. And hindi mo ina-expect yun, no? Na mare-recognize ka, mapupuri ka dyan. At success, star card. Okay, hindi mo ine-expect pero mangyayari o magiging successful yung outcome. Ano ba tong gagawin mo ngayong October or ginawa mo in the past na maaaring magdulot ng magandang outcome or successful na outcome para sa iyo. Ito yun. Basta merong success na hindi mo ine-expect. Meron ka ring fox paparating, no? Okay. Baka yung iba sa inyo magsasucceed kayo sa isang business venture. Ano ba to? Project, goal or business. Kasi nakikita ko dito, hindi mo ine-expect na Ayan, no? Hindi mo ine-expect na magiging successful ito, yung gagawin mo na yan, business venture, investment. Hindi mo ine-expect na na magiging famous ka or dadami yung magiging popular ka dyan. Or matutuwa sila sa'yo, mabibigyan ka ng award or merit, no? So, nakikita ko dito dahil sa diskarte mo. Yan. Mapamaraan ka kasi, madiskarte, kaya yun. Hindi mo ina-expect na magiging successful yung outcome or magiging phenomenal, sabihin na natin. Diba? Parang, halimbawa, nag-open ka, nagtinda ka sa TikTok, live selling ka, hindi mo inaakalang, wow, biglang dumagsa or dumami yung, yung sales mo, no? Or biglang pumatok, yan, naging, yung naging patok na patok, yan. Yun lang, meron negative card dito. Rate. Corona to, guys, I hate to say this, pero merong sorrow over a loss. Virgo. Not necessarily death, pero it's a possibility. Baka may mga funeral, may papanaw, ayoko maging doomsday dito, pero yun lumalabas Kung hindi man tao yan, basta parang malulungkot ka kasi
Merong something na mawawala. Okay? Or magpapaalam. Something or someone. Para sa iyong mga closing messages naman, Virgo, kuha tayong 3. Para sa October, ano ba yung mga payo ng Angel Answers deck natin para sa iyo? Oh, pagkakapatawaran. Yung baka may mga magkakaaway dyan, katampuhan mo, na panahon na para magkaayos kayo or baka magkaroon na nga ng pagkakaayos. Ngayong October, kung hindi man mga tao yan, mga pangyayari, minsan hindi lang naman mga tao yung dapat nating patawarin, minsan nga pati sarili natin eh. Diba? Meron kasi iba, pag nakakagawa sila ng mali, sinisisi nila ng sinisisi yung sarili nila. So, yun nga, yung forgiveness, hindi naman nag-a-apply lang sa mga taong nakasamaan natin ng loob. Minsan, kailangan din natin mag-make peace sa sarili natin. Okay? Or patawarin mo na si kapalaran kasi nangyari sa'yo yun eh. Talagang ganun eh, di ba? Next is compromise. Sa tingin ko, may mga adjustments na kailangan mong gawin. Kailangan mo mag-adjust para lang dito sa bagay na ito na kumbaga hindi lang ikaw yung dapat isaalang-alang dito ngayong October. Kung kinakailangan mong makikompromiso, mag-adjust, yun yung dapat mong gawin. Para lang magkaroon ng balance or peace. Last card is within the next few months daw. So, timing card. Maaaring hindi ngayon. Maaaring may waiting period pa. Ayan. Maghihintay pa ng mga ilang buwan. Ewan ko kung ano yung tinutukoy dito. Baka may idea ka. Okay, Virgo. Ayan yung reading mo for the month of October. Sana makatulong sa iyo maging gabay. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.